Ako po si Attorney Glenn Chong, isang abogado at certified public accountant. I'm running for Senator of the Republic of the Philippines, number 21 po sa balota. I want the voters to identify me sa issue ng malinis at marangal na halalan. Dahil ito naman talaga ang pinaglalaban ko mula pa noong 2010 hanggang 2019. For 9 long years, I've been fighting for clean, honest, and orderly elections. Clean, honest, and transparent elections. Nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Cebu Institute of Technology si Chong noong 1997. 2003 naman na magtapos siya ng kursong Bachelor of Laws sa University of San Carlos. Nagtapos din siya ng Doctor of Humanities sa Naval State University noong 2010. Naging congressman siya ng Lone District of Biliran noong 2007-2010. Tumakbo ulit siya noong 2010 at 2013 pero hindi siya nanalo. Ito ang unang pagtakbo niya bilang senador sa ilalim ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino o KDP. There is no other option for me except to run, to file for a position. Ang pinag-iisipan ko is senador o party list kasi nationwide po yung scope. And I wanted to have platforms kung saan ko pwedeng i-launch yung mensahe ko sa taong bayan. So kung senador man o party list, meron akong platform na maipaabot po sa ating sambayanan ang aking mensahe. Nag-prepare po ako ng 3 party list, pero pumalpak po yun isa-isa. Naniniwala raw siya na magiging epektibo siyang senador dahil dito. Ang trabaho naman ng isang mambabatas is to craft laws. At karamihan actually ng kailangan mo talaga ng abogado dyan because we have subjects called statutory construction. On the other hand, with respect to accountancy, that is my profession, nagamit ko po ito dito sa investigasyon ng COMELEC at Smartmatic. Yung dayaan po, sabi ko nga po sa kanila, nababalanse ko yung debit and credit na may sintabo. Ito pang balota na walang sintabo. So, I think being a certified public accountant and a lawyer at the same time is the best qualification for a lawmaker. Una sa plataporma ni Chong ay tiyaking malinis ang eleksyon. Mungkahi niya ang paggamit ng hybrid election system o iyong manual na pagboto pero automated ang transmission. Ang importante dito, may manual count po tayo, correct manual count doon pa lang sa presinto. Kahit dayain man yung automated transmission, mahuhuli ito dahil may correct count po doon sa precinct level. Irireforma rin daw niya ang pulisya. Gusto ko pong gawing matatag ang kapulisan. Iaangat din daw niya ang buhay ng mga Pilipino. Marami po sa ating mga politiko ang nagpa-promise na nangako ng ganito. Pero ang sasabihin ko po sa kanila, nagawa niyo ba yan? Kung ako ang tatanungin niyo, nagawa ko po yan. Nung ako ay nagsimulang congressman sa Biliran, ang poverty incidence po sa amin ay 65%. Halos 7 sa bawat 10 na taga-Biliran ay mahihirap. Pero pagkatapos lang po ng 3 taon, bumaba po ang poverty incidence sa amin ng under 30%. Gagawin niya raw ito sa pamamagitan ng pagpapasok ng mas maraming investors mula sa ibang bansa. May mga plano rin daw siya sa ibang sektor ng bansa. Maglaan po ako ng mga araw sa bawat linggo na kausapin at makapag-dialogo po sa mga sectoral leaders at representatives ng bawat sektor tulad ng indigenous peoples, persons with disabilities, OFWs, para po pag-usapan kung ano yung problema nila, ano naman yung solusyon na nakikita nila at paano ko po isulong ang kanilang kapakanan sa Senado. Isa sa mga naging proyekto niya sa Biliran ay ang libreng school bus para sa mga estudyante. Nais niya raw itong ipatupad sa buong bansa. Gusto kong i-pilot muna yung school bus system. Dahil yung school bus system ko po, napaka-successful po ng project na yon. Nung tumakbo po yung 14 na school buses ko, air condition po yun, tourist coaches po yun. Kahit mahihirap na mga bata lang ang sumasakay, nabigyan ko po sila ng dignidad. Tumaas po yung attendance rate by 25% at yung enrollment ay tumaas din po ng 25%. Kasi I think pangalawa ang transportation cost. That is the cost for students to drop out na hindi na po sila mag-aaral dahil ang layo-layo po ng paaralan nila.
Marami raw ang sumusuporta sa kanya na nasa ibang bansa. Itong tarpaulins ko po, mga tarpaulins, posters, ballers, pamphlets at other campaign materials, wala pa akong pinagawa. Sa sarili ko, wala pa akong pinagawa. Ang nagpapagawa po nito lahat ay mga OFWs. Mayroon daw siyang sariling pera at hanggang 1 milyong piso raw ang handa niyang gastusin para sa kampanya. Yung sarili kong personal, yun ang ginagamit ko to run our operation center. We have an operation center. Doon ako, I draw from my personal money. Ang limit ko lang is, basta hindi lang ma-endanger po yung trust fund ko po, yung personal trust fund ko po. Basta for as long as I see that it will not be in danger, I can still spend even from my own trust fund. Sa Pulse Asia survey nitong Pebrero, nasa 27 to 35 ang rank niya. Umangat siya mula sa 33 to 53 na rank noong Enero. Hindi naman ako naniniwala dyan sa sinungaling weather station tsaka Pulse Asia. Tsaka may pangatlo yan eh, Radio Mind Conditioning Network. So ito pong pangalan ko sa kanila, si Sinungaling Weather Station, si Pulse Asia, tsaka si Radio Mind Conditioning Network. So ganito po ang sagot ko po dyan. Pumunta ako sa Davao noong February 10. Nag-rally po ako doon. Ang rally ko po nakaschedule 1 o'clock in the afternoon. Dumating po ko alas 4. 3 oras po nag-antay ang mga tao doon. Pagdating ko, nandun pa rin sila. Not less than 5,000 people. Naniniwala si Chong na tiwala ang dahilan kaya siya iboboto ng taong bayan. Nung una kong takbo sa biliran as congressman, pinagtatawanan po nila ako. Hindi ako kilala. Pinagtatawanan ako, minamaliit nila ako. Hindi nga po ako kilala because baguhan lang ako doon. Remember, I grew up in Cebu. Parang ginawa ko po, sumulat po ako ng appeal letter sa taong bayan. At yung promise ko po, nilagay ko po in checklist form. Tapos pinirmahan ko po yun. Wala pong politiko ang mag-promise o mangako sa taong bayan na pipirma. But I did it because it was a social contract for me. So nung pinabigay ko po yung mga sulat na yun, ng pirmado po, doon po naniwala ang taong bayan na mapagpakakatiwalaan si Glenn Chong dahil pumirma siya ng kanyang sariling pirma sa kanyang pangako. And that's exactly what I'm going to do para maipakita ko po sa taong bayan na tapat akong manilbihan sa inyo dahil nakasalalay ang pirma at pangalan ko sa aking mga pangako.